Ayan, blessed good evening po sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Ayan, sige po, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Grabe, we are in our 3rd month of the year. March na po. Ayan. So, I believe the Lord has more things prepared for us, in store for us. And una po sa lahat, binabati po namin yung mga nasa online, kasama po namin online, mga nandito din po sa church. Thank you for joining us today. This moment or this time, no, can I just encourage everyone na leave everything behind, kung ano yung nangyari for today, ano yung naranasan nyo na pagdaanan nyo for today, and let's just fix our eyes upon Jesus. Let's just fix our eyes. Let's focus in dwelling in His presence right now. Kung nasan man po kayo ngayon, nasa bahay, nasa work pa, on the way home, and even for those who are here, I encourage everyone to just seek God, expect God that He will move in this studying service that we have. Amen. Sige po, hallelujah, hallelujah. Can I invite everyone to stand as we open our service proper with a prayer? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you, God. We worship you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon, as we come before you tonight, may you open our hearts, may you open our minds, oh Lord. We've come here not just to experience your peace, your goodness, and your faithfulness, but we've come here to encounter you, oh God. We've come here to worship you, to glorify you, oh Lord. Hallelujah, Lord. As you fill this place with your presence, Father, may we be able to receive kung ano yung gusto niyo pong matanggap po ng bawat isa. Wherever we are, oh God, it does not matter, Lord. Look into our hearts, Father, kung meron man, Lord, na hindi po maayos, ito po'y ayusin niyo, oh Lord. We just surrender this time to you, Lord, as we declare your goodness, oh God, as we declare your faithfulness in our lives, Father. Lord, we will worship you for who you are. We will glorify your name for who you are. We will exalt your name, the highest name, that is Jesus. To you, O Lord, you deserve the glory. To you alone, you deserve the highest praise, O God. Hallelujah. Come on, can we just give our adoration of worship and praise to God? Hallelujah, Lord. You're so, so good. Hallelujah, Lord. We will worship you for who you are. Hallelujah. Let's sing this song for who you are. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Be glorified as we declare this. Yes, Lord. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. You're holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship. Oh, we worship you, Jesus. Yes, Lord. As we stand in your presence, oh God, we magnify your name. Oh, we sing. Standing here in your presence, thinking of the good things
worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Come on, we worship you, Lord. You are so, so good, oh God. You deserve this highest praise that we're giving. Hallelujah. Hallelujah, Lord. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Can we declare this? My soul secure, my soul secure in your promise, Lord. Your love endures always. My soul secure. Yes, Lord. Your promise sure. Your love endures always. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. I will worship you for you. Come on, let's clap our hands as we worship God. I will worship you for who you are. All together now. Oh, we sing, oh God. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Once again, we just declare my soul secure. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. My soul secure. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. For the last time, my soul secure. Yes, Lord. And your promise is sure. Oh, yes, Lord. Your love endures always. Oh, hallelujah, Lord. Your promise is sure, and your love endures forever and ever and always. Lord, we remember of your goodness. We remember of your faithfulness, Lord. Worthy, worthy, God, you are worthy. Worthy of our praise. Worthy of the songs that we sing. Lord, we just want to take this time para pasalamatan ka po, Lord, sa kabutihan mo, sa mga nagawa niyo po sa amin. We exalt your name, O God. Be glorified, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for this cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame in
seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, Crucified, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, we sing worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Oh, you are worthy. Oh, worthy is the Lamb. Now we give all the glory to you, Lord. All glory to your name. Oh, Lord, Lord, to your majesty forever, forever. All praise to you, our Lord. All glory to your name. Yes, Lord, all honor to your majesty forever, forever. All praise to you, our Lord. All the praise, oh God. Yes, Lord, to you, our Lord. And all praise to you, our Lord. All praise to you. Come on, the drums alone. All praise, sing to him. All praise to you, our Lord. Open your mouths and declare. All the praises will go to God, and only Him is to be glorified. All praise to you, our Lord. And all praise to you, our Lord. All glory to your name. All honor to your majesty forever, forever. All praise to you, our Lord. Just the piano alone. All glory to your majesty forever, forever. All praise to you, our Lord. All praise to you. All praise, oh God. And
We just seek your presence, oh Jesus, this night. Lord God, you know what we are yearning for in our hearts. Lord, you know what we are thinking of. We know you know the needs that we don't even know, Father. And Lord, we just wanted to tarry in your presence, Lord God, to pray during this tarrying night, Lord God, and pray for our country, Philippines, oh Jesus, hallelujah. We just lift up Philippines to you, hallelujah, Father. Lord, we pray for your grace, for your mercy, for your peace, for your justice to the people of the Philippines, Lord God. Lord, only you know what kind of suffering the Philippines is facing, Lord God. Even in the media, it can be seen. Even the people in its country itself, Lord God, know, Lord God, that they are suffering. But Lord, by your grace, with your mercy, Lord God, you are just speaking to them. You are in the works, in the land, Lord God, from the people who are suffering financially, for the people who are suffering emotionally, physically, for their relationships within the family, Lord God. Lord, you are continuously working in their lives, oh Jesus. And Lord, as terror, as wars go through in the small cities, in the provinces in Philippines, Lord God, lalo na po sa mga sa parts ng Philippines who are facing some sort of wars, Lord God. Lord, we just pray over them. We pray for peace to be with them, Lord God. We just pray for those talks, for the actions, Lord God, to just continuously move according to your word, oh Lord. And Lord, those who are facing hardships, who are being abused, Lord God, Lord, those who are just facing these difficulties that we cannot even comprehend here in Singapore. Lord, we just pray for justice. Lord God, hear the cries of your people in the Philippines, Lord God. Lord, those who are in the depths of the depths, Lord God, we just speak to them, oh Jesus. We just speak over them, Lord. Just raise them up, Lord God. Just raise them up. Have mercy onto these people, Lord Jesus. Hear the cries of your people. And Lord, as we pray for that awakening and that revival for the Philippines, Lord, there are many people who are sinful in the Philippines, Lord God, and it just can be seen, so vividly seen, even here in Singapore. Lord, we just pray for them, for you to purify them, purify their souls, renew them with the spirit that only comes from you, Lord God. Replace all those sins of evil, sins of hatred, spreading of hatred amongst them, Lord God. Lord, we just pray that you will replace all of it with your love, with your peace, with your grace. Lord God, just speak to them as well, oh Jesus. Lord, we just pray for the revival of the Philippines, those who turned their backs away from you, yung mga nakalimot po sa inyo. They call themselves as believers, but they are not acting as one. Lord, we just pray that you will speak to them, renew their minds, oh Jesus, renew their spirits, so that they can face their body, to face their mind, their eyes, their ears towards you, oh Jesus, and hear the love that you have for them in their hearts, oh Jesus. Hallelujah. And Father, we beg for forgiveness from the sin of idolatry for the Philippines. As we all know, there's these traditions, there are these practices that will be ongoing as the Holy Week is coming. Lord, we just pray that you will open up their eyes. Oh Lord, we just pray that they will walk the word that you have for the word, the values that you have set for us, oh Jesus. They are not supposed to be glorifying things that are made by humans, practices that are made by humans, Lord God. They should not even be thinking about glorifying it, idolizing it, oh Jesus. Lord, we just beg for forgiveness for these people, for the acts that they will be having, Lord God. Lord, we just pray that they will see the truth. Use your people who are here, who are wherever they are, wherever in the Philippines, worldwide, Lord God. Lord, we just pray that we are able to touch these people,
to open up their minds and use this mean that you have made available for us to just speak the truth to them, oh Jesus. Lord, we just ask for forgiveness for this sin of idolatry, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah, oh Father. And Lord, as we pray for our government leaders, it is not easy to run a country, let alone a big country like Philippines. Lord, we just pray that you will plant wisdom to the government officials, from the president, the vice president, the senators, the governors, within even the barangays, Lord God, yung mga captains. Lord God, we just pray for them. We just give this time to just especially pray that they will not just be thinking about themselves, they will be actually thinking for the people, your people, oh Jesus. Lord, we just pray that you will give them that mind that are able to strategize, that are able to plan for the betterment of the people. Put aside all their selfish desires, their greediness for just that power that they have as a government leader, but really inculcate in their lives why you gave them that position, oh Jesus. We just pray over them as well. And Father, we also pray for the economy of Philippines, Lord God, to become stronger and the culprits of corruption be brought to justice. Jesus, as the Philippines is continuously suffering economically, there are a lot of losses. Although there are successes at times, Lord, we just pray that you will continue to flourish the economy of Philippines, to help your people, to help the people find jobs, to help people find their basic necessities, Lord God. Lord, we pray over them. We pray for the success, the uplifting of the economy of the Philippines. And Lord, whatever corruption that is ongoing sa mga businesses, sa government itself, Lord God, Lord, we just rebuke these acts of evil, these acts of selfishness. And we just pray that you will bring this to light. You will bring justice to the people who are abused by this power. You will bring justice to the people who are suffering by blessing them continuously, bringing light to those who are abusing their power, Lord God, to these people. Father, we just pray for Philippines this night, sa ekonomiya niya, sa mga tao itself, Lord God. We just bring you up these people. Renew the spirit of each and every one of the Filipinos, wherever they are, so that we can lift up Philippines as a whole and bring it back to once its happy and lively state as before. Thank you, Father, for this night, for this privilege that we are here to pray for you, for our country, Philippines. We just pray for the rest of our night, for the rest of the sharing as well. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we sing once again? Glory to your name, and all honor to your majesty forever, forever. No praise to you, our Lord. All glory, Lord, bring to your name. All honor to your majesty forever, Forever. forever. Thank you, Jesus. All praise Oh Lord, we worship you tonight. to you, our Lord. All honor and praise to you alone. Praise to you, our Lord. All praise. All praise. Thank you, Jesus. All praise to you alone. All praise to you, our Lord.
Yes, Lord, all praise, all glory, All the praise. all honor belongs to you alone. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Lord, salamat sa biyaya mo. Wala kang katulad, Panginoon. Dinamitan mo kami, Panginoon. Binago mo ang buhay namin, Lord. Binigyan mo kami ng bagong pag-asa, Lord. Sino nga ba po kami, Panginoon, para inyong tanggapin, Panginoon? Wala ni isa mang karapat-dapat. Wala na isa mang matuwid. Wala, Panginoon. Wala man lang nakaabot sa biyaya na sa biyaya mo, Panginoon. Lord, and as we come to you tonight, Lord, may we just realize, Lord, that napakapalad namin, Lord. Sa kabutihan mo, nakakatayo kami. Sa kabutihan mo, Panginoon, ito, patuloy kaming kumakapit. Niyayakap mo, Panginoon. Bagamat nagkukulang kami, Lord, may mga kahinaan, Lord, lagi kang open arms, Panginoon, na kami laging pinapalakas sa bawat araw, sa bawat umaga. Salamat po, Panginoon. Katapuin mo po kaming nandito ngayon sa sambahan na ito, Lord. And ganun din po yung mga nakikinig online, Lord. Yung init ng iyong pagmamahal. Yung init, Panginoon, sa pangatlong buwan ng taong ito, Lord. Yung pagtawid mo sa araw-araw, Lord. Ito'y laging bago sa bawat umaga. Salamat po, Panginoon. All glory and honor and praise to you alone. In Jesus' name. Amen and amen. Yes, thank you, Lord. Magandang gabi po muli sa bawat isa. No? Salamat po, worship team. Kayo po ba'y napagpala ngayong gabi? Napagpala po ako mula Sipula, no, hanggang sa panalangin. Kasi parang very smooth yung English ni Sister Nicole. No? Parang Tagalog lang nung nalalangin siya. Parang sabi ko, buti na lang, Lord, sabi ko, minor lang to nung nag-aaral ako. Hindi siya major subjects. Baka hanggang ngayon hindi pa ako gumagraduate sa aming school kung naging major subject ang English. Amen. Kayo po ba'y nandyan? Ayan. So this month, no, meron po tayong season. Alam niyo po ba ang season ng buwan ng Marso? Ano po ang season ng buwan ng Marso? Mangga. Holy Week po. Yan, inaano natin to, no? Yung panahon na to. No? Kaya nga po ang ating pag-aaralan ngayon ay maririnig niyo po lagi ang salitang ito. No? The beauty of the cross. Amen. Can we all say the beauty of the cross? Yan. Amen. Pag dumadating po kasi ang Holy Week, no, sa Pilipinas, nung ako po ay nasa Pilipinas pa, bago ako mag-Singapore year 2000. Hindi ko po alam, kung alam nyo po, no, pero hindi ko po alam kung alam nyo po, pero parang naririnig ko po, bawal po maligo pagdating ng 3:00 ng Biyernes. Naliligo po ba kayo ng 3:00? Ayun, dapat talaga maligo, no? Wala naman pong nasabi sa Bible na, kasi magagalit si Kuya Eric. Kailangan maligo, Kuya Eric, di ba? Tapos bawal parang magwalis sa gabi. Lalabas daw ang swerte. So, dapat po
wala na po yung word na swerte sa atin, no? Tayo po'y pinagpala at anak ng Diyos. Amen? Baka may naniniwala pa po sa malas o swerte. Wala po sa belief natin yan. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang plano po ng Diyos sa atin ay tayo po ay magkaroon ng magandang future sa Jeremiah 29 verse 11. So yung mga kasabihan na hindi ko alam pinamana ba sa atin o naging ano na lang, no? No, marami pa nasabihan ako bawal daw mag-ingay. Maingay kami pag maingay kami pinapagalitan kami. But the Bible says, sing unto the Lord a new song, no? So magpuri tayo sa Panginoon. So dapat po ang ang paggunita natin sa cross ay more than what Jesus have done nang pumunta po siya sa lugar ng mundong ito. At wala pong iba yon kundi po yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Amen? Sige po, palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. And then, habang ako po ay nag-aaral, nabasa ko po itong praise na ito, no? Sabi po ron, I always thought that love was shaped like a heart. But it's actually, shaped daw siya ng isang cross. Hindi ko alam kung mag-a-agree saan ba yung mga in love dito. Makakapag-agree ba kayo na ang love ay hindi naman talaga shaped like a heart. Pero parang shaped daw siya ng cross. Kami po ni Mea, by grace of God, magse-celebrate po kami ng 20 years this year. And minsan kino-question ko po, parang tama ba tong phrase na to? Kasi parang sa more than 19 years, 3 months, and 7 days. Minsan hindi lang hugis ng puso ang lumalabas. Depende po sa gising niya at gising ko. May tatsulok. May square. Marami pa. Minsan talagang cross. Talagang love is sacrifice. May mga sakripisyo talaga. Kaya nga po lagi tayo napagsasabihan ng ating mga nanay at tatay, hindi po biro talaga ang magmahal. Where do broken hearts go? And meron pong isang babae, more than 21 years na siyang married, Tinanong siya, sabi niya, Ma'am, ano po ba yung true love sa inyo? At nakita niyo po ba ito sa inyong asawa? Ayan, tatanungin ko po lahat ng may asawa rito. Sasagutin niyo lang po ako if true or false. Ito po yung unang sinabi niya. True love stops to pick up the trash bag sitting near the kitchen door. True or false? True. True love vows to change diapers. True love bends over the dishwasher and over the sick child. True love stay over the hurting and kneel quietly in prayer. True love chooses to be righteous instead of right. Servant instead of master, and humble instead of being proud. Hindi sinabi yung chocolate, hindi sinabi yung flowers, but sa 21 years of marriage nila, sinabi niya, yung love, parang madali kasing sabihin. Pero parang dapat daw yung sinasabi, umaakma sa action. Kaya nga sabi niya, after noon, dinugtong niya pa to sa kanyang mga vlogger kasi siya. So marami siyang sumusunod sa kanya. Kaya nga sabi niya, God didn't declare His true love for us with a bouquet of red roses. Hindi siya narap sa box ng chocolates or mga cards. Uso nung panahon namin yung cards ngayon. Message na lang. Meron pang may sumasayaw pa ngayon. But instead, God wrapped His only Son in wrinkled flesh
and proclaim His undying love on Calvary's cross. Ang ganda po pakinggan lang, no? O basahin na walang flowery words. Wala talaga lahat, kundi sasabsaban, diretso ng Kalbaryo. So ganun, in-express daw ni God yung kanyang true love sa'yo at sa akin. Kaya nga po ang cross, the beauty of the cross na ating pamagat kanina, hindi siya talaga beautiful. Ang cross or Calvary, ano yan lugar yan ng pag may ginawa ka ng masama. Parang, yan yung sinasabi ng nanay mo na, sige, gumawa ka ng masama. Parang sa presinto ka na lang kukuha. Tutubusin na lang kita ron. Hindi siya ganun talaga ka-famous. Siguro kung panahon natin napunta na tayo ron, ito yung ayaw natin. Mas gugustuhin mong umakyat ang iyong anak sa PICC kaysa makita mo siyang nasa Calvary. Kasi yun yung lugar na parang tutubusin mo yung anak mo dahil meron siyang hindi ginawang masama. Kailan lang naging maganda ang cross or Calvary? Nung dumating na si Jesus Christ. Kaya nga po, sa atin pong babasahin today, babalikan natin, magbabalik tanaw tayo sa moment, ni Jesus encounter ng dalawang thief at ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Okay. Sabi sa Luke 23 verse 39 to 43, then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." On verse 40, but the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we are indeed justly, for we receive the due reward of our deeds." Pero ang taong to ay walang ginawang masama. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him in verse 43, "Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." Itong part to ng 7 last words, yung "today you will be with me in paradise." Parang pangalawa yata siya. So makakarinig pa kayo ng mga ganito sa mga darating. Yung pag-alala lang po natin sa sacrifice ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, gayon na lamang. Let me give you some background of the story. Yung Golgotha dyan, ay yun din yung Kalbaryo sa Latin word. Calvary in English. It was a site outside ng Jerusalem where the two thieves crucified. Si Jesus ay nasa gitna, of course. Wala siya sa kanan o sa kaliwa. Now, ang dalawang ito ay napako dahil sa kanilang kasalanan. Okay? Meron silang ginawang kasalanan. And parang sa Rome, panahon ng Roma, parang considered sila na threat din sa kanilang control. Nagnakaw. Meron pa, parang nagkakaroon sila ng revolution. So, pag binasa nyo yan, dinip dive nyo, marami talaga silang nagawa. And then, Jesus was innocent, pero nung huli, inaresto siya at binigyan na rin ng kaparusahan. Ang crime niya, ay hindi nga makita to ni Pontius Pilate. Nahirapan din si Pontius Pilate. Ang pinalabas niya na lang ay sino? Si Barabbas. Nahirapan siya Kasi wala siya talaga makita kay Jesus. Pero baka baka
Kasi Jesus was, nag-perform siya ng mga miracles. Baka meron ng mga threat sa kanilang country, ma-overthrow yung government. So parang yun na lang ang nakikita ni Pontius Pilate. Now, I will pause on here and I want you to see the first word na sinabi ng first tip. Sabi niya, Jesus, kung ikaw talaga si Christ, ba't hindi mo sagipin yung sarili mo, saka sama mo na rin kami? And then yung second tip, ang sabi niya, do you not even fear God? Yun yung unang word, no? Do you not even fear God? Yung sa 2 lessons natin today, I want you to keep this word, no? Yung first, yung do you not even fear God? Yung fear of God na sinabi ng second tip, sabi niya, seeing you are under the same condemnation, makasalanan, tayo deserve natin to pero ito walang ginawang masama. Yung fear of God, no, ay ano siya nagkaroon siya ng pag-acknowledge. In-acknowledge ni second tip. Alam niyo kung bakit? Nakita niya na unang-una, bago yung moment nila, may first word na sinabi si Jesus sa unahan Sabi doon, sinabi ni Jesus, Panginoon, forgive them, for they do not know what they are doing. Narinig to ng second thief. Yun lang talaga ang encounter, according to the Bible scholar, kasi magkatabi sila, na nasabi ng taong to, walang kasalanan ng taong to. Sa gitna ng pagpako sa kanya, paghampas ng latigo, pagdura, pagbugbog, ang sinabi ni Jesus na narinig niya, Panginoon, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung fear dito, hindi ito yung fear na yung something na na-afraid ka. When we are afraid of something, it's usually because of that particular bad or negative things. But God isn't bad or negative. We know that God is good. Sabi nung thief na to, mabuti tong taon to. Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. When you have the fear of God, hindi ka natatakot. Lumalabas sa isip mo na mabuti ang Panginoon. Hindi mo siya, ginagalang mo siya, ina-acknowledge mo siya, God is good and He is not bad. Liligtas ako ng Panginoon ko. Kaya nga, pagka-fear na ang pinag-uusapan, sabi po rito, fear of the Lord gives you the wisdom of humility. Narinig niya yun, Father, forgive them for they do not know what they are doing. He believed that Jesus is innocent and he knows that Jesus is King. Naniniwala siya na Diyos to. Kasi hindi dito, lahat daw ng hari ay hindi dapat napapako. Pero itong haring to, meron pa silang moment doon, sinabi, you will be with me in paradise. So naniniwala siya na itong si Jesus ay hindi nagkasala, hindi lang tao na naghari dito sa mundo. Naniniwala siya na after dito, meron pa siyang paghaharian. Kaya nga, nung narinig niya to, sabi niya, Panginoon, wag mo kong kalimutan pag naghari ka na. Ina-acknowledge niya na si God ay powerful. Pag ikaw ay humble, itinaas mo ang pangalan ng Panginoon. Ano po ba yung opposite nun? God opposes the proud, but gives grace to the humble. This thief believes that when he acknowledges God, pwede niya na nga sabihin na, oo nga, Jesus, kala ko nga king ka Tama naman yung sinabi niya. Kung talagang hari ka, ligtas mo na rin nga kami. Pero sabi niya, parang mahiya ka naman na walang kasalanan tong taon to. So yung po, pag tinaas natin si God sa buhay natin, kasama nun yung pagtaas niya sa atin. Because God
gives grace to the humble. Second thing, fear of the Lord gives you wisdom of minding the company you keep. Gaya na sinabi ko, pwede niya naman ng kampihan tong isang tip. Pero anong sinabi niya? Sabi niya, parang, wag mo naman masyadong anuhin si Jesus, di ba? Tayo, deserve natin to. Pero, ito si Jesus, wala tong nagawang kasalanan. No? It tells us lang na, when you have wisdom, dapat, no, nararamdaman natin kung ano yung mga nais at gusto ni God para sa atin. Parang tell me who are your friends and I will tell you who you are. No, kung meron man tayo kung meron man tayong fear of acknowledgement kay Jesus, we know that God is good. Dapat hindi na po tayo nagdadalawang isip. No, pag masama yung kaibigan natin, yung sa tingin mo hindi mo sila kayang dalhin kay Christ, dapat lumayo na tayo. Either madala mo siya or madala ka niya sa hindi magandang kakalagyan. Amen? And then, fear of the Lord gives you wisdom to accept your limitations. Dahil nasa krus na siya, talagang sabi niya, Lord, siguro wala na rin akong pag-asa. You cannot earn your salvation. Yun nga, yung sa verse, no, yung sa uling verse na binasa natin, Lord, remember me when you come into your kingdom. He knows that he cannot do anything and he knows malapit na ang buhay niya. Kung lang po, no, kung ang salvation natin ay magbabase na lang sa lahat ng magagandang gagawin natin or sa gawa natin, definitely this man, game over na. Hindi na siya makakapagpunta sa kaharian ng Diyos. Kasi unang-una, tinanggap niya si Jesus Christ na nakapako siya. Wala na siyang paraan na gumawa ng mabuti. Tama ba? Pero sabi ni Jesus Christ, after siyang magpakumbaba, i-acknowledge, no, today, you will be with me in paradise. No? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lagi po natin tatandaan, marami ka mang gawin. Inubos mo man sa charity o sa pagtulong lahat, no, yung sahod mo, yung everything. Sabing ganun, hindi ito yung magdadala talaga sa isang kaligtasan. No, not your works. No, dahil lahat daw po tayo ay nag-fall short sa glory ni God. Amen? Kaya nga po dito sa aking second point, daw napakalaki ng kasalanan nila nung kasama na rin yung pangalawang tip. No. At that moment, sinave siya ni God, masasabi natin na no sin is too bad to be forgiven. Amen po ba? Romans 2 verse 8 and 9. Ang sabi po ron, for it is by grace. We all know this, lumabas to sa exam natin, sa DNG. You have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Alam niyo po, when I'm trying to connect everything, I realize na yung kasalanan natin, gaano man siya kalaki o kaliit, kayang-kaya siyang patawarin ng Panginoon. No? Kasi talagang by grace lang ni God. Naalala ko po si Pastor Mel Trotter. No, isa po siyang great pastor na ngayon. No? Wala na rin siya. No, naging preacher siya, nag-great preacher siya sa Missionary of Pacific Garden Rescues Mission sa Chicago. So bago siya naging isang mighty servant ni God, yung testimony niya, sabi niya, parang sa dami yata ng kasalanan, ako na yata yung pinakamaraming kasalanan. So naging inspirasyon siya ng mga kasi missionary, parang lahat ng hindi, kayang baguhin yung sarili nila, welcome doon, kakain ka. Parang ginawa na natin to, yung mission house.
Basta mag-stay ka, may program sila, makikinig ka, kakain ka, libre ka matulog, kumain, makikinig ka, gano'n. Siguro maghuhugas ka ng pinggan paminsan-minsan. Pero okay lang, may tulugan ka sa kapagkain. So sabi niya sa kanyang testimony, bago raw siya naging pastor, addict daw siya. Addict siya sa alak. Yung addiction niya, pagka nakakainom siya ng alak, nagbibigay daw to ng boost sa kanya. Iniwanan na siya ng asawa niya, pati yung anak niya napunta sa kanya. One day, nagkasakit yung anak niya. Sa sobrang sakit, parang malaki yung kinailanganin sa ospital. So, parang nag-house to house siya, lumapit siya sa mga kaibigan niya, kamag-anak niya. Alam niyo po, nung nakuha niya na yung pera para pambayad ng hospital bill, dahil nga addict siya sa masyado sa alak, pinambili niya ng alak, yung pampagamot sa anak niya. At that moment, nawala ng gamot yung anak niya, eventually, namatay. So, kala niya magbabago na siya. So, parang nalalo na siyang nasisi, sama-sama niya. Doon sa burol ng anak niya, so may mga tao minsan, may mga taong wala na rin, di ba? May mga moments, lalo na yung 3:00, yung mga naglamay na rito, Naranasan ko minsan naiwanan ako lahat natutulog na nung panahon ni Dad. Sabi niya, kasi nga bago yung damit, bago yung pantalon, bago yung sapatos. Pati yung sapatos ng anak niya sa lamay, kinuha niya. Bago nga Tapos binenta niya pa. After nung mabenta niya, binili niya ulit ng ng alak. So ganun. Parang sabi niya, magbabago pa kaya ako. Ayun. But he, sabi niya ron sa testimony niya, he hit rock bottom. Rock bottom. Parang rock bottom. Wala na talaga. Pumunta na lang siya sa missionary house. Then doon daw siya kinatagpo ng Panginoon. Grabe, nagbago siya. Kaya nga pag may mga bagong sinasabing wala na rin akong pag-asa, patapon na buhay ko. Naging siya, yung buhay niya, ang daming nabago sa buhay niya. Bago siya mag-preach sa testimony niya pa lang, grabe ang daming tao nang nagbabago dahil lang sa testimony niya. Ganun daw yung suktulang biyaya ng Panginoon sa atin. As I invite na the worship team, magko-conclusion na po ako. Gusto ko lang po sabihin na yung salvation na ino-offer sa atin ni God, free siya pero hindi po siya cheap. Libre naman talaga Di ba pag nagpatawag sila Pastora Elsa, yung mga pastor natin dito, pag sinabi bang maliligtas ka kung magbabayad ka ng benta mo yun. Wala sabing ganun. Tanggapin mo lang daw talaga si Jesus as your Lord and Savior. Si Jesus pumunta rito, not to be served, but to serve. And yung buhay na yon na binigay ni Jesus sa atin, naging ransom yon sa iyo at sa akin. Di ba po ba sa kasalan, as we close in prayer, may mga may mga moments na magsasalita yung nanay at tatay. Alam niyo po ba yun? May mga ganong moments. Sabi po ron, na marami na rin po akong naatinan kasi hindi ko na rin po mabilang yung mga inaanak ko, and I'm so happy, lalo na sa moment na to. I know someday, I will give this speech to my son. Sabi ng tatay sa son-in-law, kasi babae yung anak niya. Sabi niya, anak, mahal na mahal mo yung anak ko ngayon, pero baka dumating yung panahon na hindi mo na siya mamahal. Hindi ko alam, baka
Nagsawa ka na sa kanya, marami siya nagawang mali. Sabi gano'n, or siguro hindi siya para sa'yo, naisip mo lang. Sabi niya, wag mo na lang siya saktan. In front of many guests. Sabi niya, balik mo na lang siya sa amin. Mahal na mahal ko itong anak ko to. And then, naiyak yung groom. Sabi niya naman dun sa anak niyang babae, sabi niya, anak, kung sa tingin mo lang na you are broken, tingin mo lang wala nang pag-asa, sabi nga nun. Yung bahay natin, yung susi nun, yung pa rin hawak mo. Andun yung kwarto mo. No question us, bumalik ka sa bahay. Sabing ganun daw tayo kamahal. Yung tatay na to, kung gaano niya kamahal tong anak niyang babae. Ganun daw tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga kung ikaw, sa tingin mo, ang laki-laki ng kasalanan mo, kasi laki ng barko. Kuya Andrew, hindi mo lang alam talaga eh. Malaki-laki ng kasalanan ko. Ang dami ko ng inagrabyadong tao. Sabi sa Bible, yung kasing laking barko ang kasalanan mo, kasing lawak daw ng dagat yung pagmamahal niya sa iyo eh. Saka sa akin. Kung sa tingin mo, after mo maglingkod sa Panginoon, nanghihina ka, sabi naman ni God, andito lang naman yung susi eh. Alam mo lang naman kung nasaan ako eh. Andun pa rin yung bahay. Andun pa rin yung kwarto mo. Nandito ka pa rin sa puso ko. Anak, bumalik ka lang. Ganyang kalaki ang pagmamahal na binigay ko sa iyo. Unlimited. Kaya nga hindi mo masusukat yan eh. Di ba? Binigay ko ang aking anak. Buti pa nga si Abraham eh, nung sasaksakin niya na si Isaac eh. Nandun si God. Sabi niya, Abraham, huwag mo nasaktan yung anak mo. Nakita kong tapat ka. Eh si Jesus, wala eh. No choice eh. Walang magsasabi kay God na, God, huwag mo nang, okay na yan. Okay nang mapa ako, basta buhay. Wala eh, walang magsasabi. Pero ang sabi ni Pastor Vincent nandun ako, pinakinggan ko sa sabi niya, ang dami raw anghel naghihintay lang kay God habang dinuduraan, pinapako sa krus si Jesus, hinahampas. Itong mga anghel na to, talagang in a matter of second lang, ready na, army sila. Mahal na mahal nila si Jesus eh. Pero si God, sabi niya, mahal na mahal kita eh. Kailangan dumaan sa ganito talaga. Kaya nga itong John 3:16, no? Bago natin kantahin to, as you stand up today, no, I gave you, as we stand up, sige po, tayo po tayo. Yung unang Bible verse na naalala nyo, no? Kung John 3:16 man yan, nung makasalanan ka pa, tas nung tinanggap ka ni Jesus, no, I give you a moment, no, hawakan lang ulit yung pangako niya sa'yo. Kasi ganyan na ganyan kakamahal at ako ng Panginoon. Ang saktulang biyaya ng Panginoon ay hindi nagbabago noon hanggang ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Digmin mo po, Panginoon, ang mga bulong ng puso namin ngayon. Lumalapit kami sa inyo ngayon. Saktulang biyaya para sa iyo. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta.
dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Salamat po, Panginoon. Habang wala kakayanang masuklian Salamat po. mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako Yes, Lord. Minsan pa, Panginoon. inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Salamat po, Panginoon. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa ulitin natin sa simula habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking ibig mo ako, Jesus. Sige po, minsan pa, niyakap mo. Niyakap mo ako. Yes, Lord. Sa aking Yes, Lord. Niyakap mo po kami, O God. ako Nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di napahira ng kabanalan. Oh yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pag. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po sa pag-ibig na yun, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po sa Kalbaryo, O God. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, sukdulang biyaya mo, God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, sing hallelujah. Hallelujah.
katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, oh God. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mas malawak pa Kaysa aking mga pagkakasalain, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya. Oh yes, Lord, salamat sa sukdulang biyaya mo, Diyos. Hallelujah. Oh Jesus, salamat, oh Diyos. Salamat, oh God. Sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat nga po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, oh God. Lord, kung gaano nga po kami ang aming pong mga kasalanan, O Diyos, ay iyo pong pinatawad, Lord God. Lord, we know, Panginoon, ang aming pong mga kasalanan, O Diyos. Lord, ito man po, Panginoon, ay kasinlaki ng barko. But Lord, ang iyo pong pag-ibig, ang iyo pong pagmamahal ay kasinlawak ng dagat, Lord God. Hallelujah, kami nga po ay patawarin mo, O God. Lord, in the name of Jesus, hayaan nyo nga lang po sa amin pong mga nagawang kasalanan, Lord. Kami po, O Diyos, ay inyong patawarin, Lord. Linisin mo po kami, O Diyos. Hallelujah, ng iyong pong mahal na dugo, Lord God. Oh, hallelujah. Remove the stain of our sins, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Kung sa amin pong kalagitnaan, may mga nararamdaman po tayo, Panginoon, na tayo ay may mga kasalanan na hindi pa naiisuko sa ating Diyos. Hallelujah. Sa ating narinig na share ni Brother Andrew, alam natin na ang Panginoon ay kumakausap sa atin, umaabot sa atin, katulad nga ng sinabi sa John 3:16. Tayo lang ay sumampalataya, tayo lamang ay isuko natin ang ating buhay. Alam natin na ang Panginoon at tayo ay patatawarin niya. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na amin pong natanggap, Lord God, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Panginoon, alam namin na nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo. And Lord, sa amin pong mga kasalanan, Panginoon, kami po ay inyo pong pinatawad, O Diyos. Oh, thank you, Father. And as we commemorate, Panginoon, yung pong Holy Week na nalalapit, O God. Nawa nga po yung amin pong mga buhay, O Diyos, maipagkaloob po lang namin sa inyo, O God. Hallelujah, sa amin pong yung pong mga promises po namin sa inyo, O Diyos, ito po ay aming magawa, Panginoon. Oh, Jesus, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Marami nga pong salamat, Panginoon. Oh, shandararaya, sikaraya, shandalalaya. Oh, sikaraya, sandararaya, sikara. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, hayaan nyo nga lang po, O Diyos, na restore the joy of our salvation, Lord God. Lord, kung may mga tao po, kung may mga kapatiran po kami, Panginoon, na wala na pong joy, yung kanila pong mga kaligtasan, oh God. If there's any brethren, Lord God, dito po sa amin pong kalagitnaan o sa mga nasa online, Father God,
Hayaan nyo nga lang po na manumbalik lamang po ang bawat isa, O Lord. Lord, revive every heart, Lord God. Revive every spirit, Lord, in the name of Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, kayo po ay kumikilo sa bawat isa po sa amin, O God. At lahat po, Panginoon, nang nalalapit sa inyo, hindi mo po sila ikakahiya. Hindi mo po kami ikakaya sa lahat po ng lumalapit po sa inyo. Sa lahat po ng nagpapakumbaba po sa amin, O God. Oh, hallelujah. We know and we believe you are the God of second chances, O God. Hallelujah. And Lord, alam po namin, Lord God, na sa bawat Panginoon na amin pong sasambitin po sa inyo, sa bawat pagdulog po namin sa inyo, O God, kayo po ay naririyang, kayo po ay aabot po sa amin, Lord God. Hallelujah. Kayo lamang po, Panginoon, ay nakaabang doon po sa mga bagay na kung saan po ay kami po lalapit po sa inyo. And Lord, with an open arms, O God, Panginoon, kami po ay inyo po yayakapin, Lord God. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa ganito pong mga pagkakataon na kung saan po ay kami po'y malayang nakakadulog sa inyo, O Diyos. Kami po, Panginoon, ay malaya, Panginoon, na kami po ay nakakapagsabi, O Diyos, ng aming pong mga nararamdaman, O God. Lord, hindi po kami mapapahiya kung kami po ay lalapit po sa inyo, Lord. Hallelujah. Your mercy, Panginoon, your grace, O God, is enough for us, O God, in the name of Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat. And Father God, we know and we believe, Lord, na you will revive us, Lord. Hallelujah. Oh God, you will revive every heart, Lord God. You will revive every heart na kung saan po ay magpapakumbaba po sa inyo, O Diyos. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Marami pong salamat. Patuloy nga po, O Diyos, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na muli po, Panginoon, ay nanunumbalik sa inyo, sa bawat kapatiran po namin, Panginoon, na muli po ay kayo po ay Lord, na sila po, O Diyos, ay dumudulog muli sa inyo, O God. Father God, kayo po, O Diyos, kami po, O God, ay iyo pong tatanggapin, Lord God. Hallelujah. Marami pong salamat. O marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya. Oh, thank you, Father. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya.
ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. We sing hallelujah, miss. Come on, we sing hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah. Lift your praises to Him. Purihin natin ang ngalan ni Jesus. Sutulang biyaya. Hindi nagmamaliw, hindi nagkukulang. Yes. Oh, we worship you, oh God. Hallelujah. Oh, we declare hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh Diyos. Oh, we will sing. Oh Diyos ng katanungan. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Kahit Minsa'y di nabahira na. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. Oh, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Ya mo. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo. Salamat po sa pagmamahal mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Salamat po sa kagalingan ng bawat sakit at karamdaman ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat kagalingan po ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, ay pinagkakaloob mo po sa bawat pamilya, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa aming pong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa guidance, Lord. Salamat po sa aming pong mga kabuhayan, Lord, na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming pong mga trabaho dito po sa Singapore. Salamat po sa mga biyaya, Panginoon. Lord, walang hanggang pasasalamat po ang aming pong ipapanalangin, O Diyos. Salamat po sa pamilyang ito. Salamat po sa simbahang ito, na kung saan po, Panginoon, ay sila
marami pong salamat sa simbahang ito na kung saan po kami po dito ay lumalago, Panginoon, sa aming pong pagkakilala sa inyo, O God. Salamat po sa aming mga leaders. Salamat po sa aming mga pastor, Lord God. Salamat po sa mga miyembro, O God, na kung saan po ay tunay na sinasaliksik po ang iyo pong kaluwalhatian. Tunay na sinasaliksik, Panginoon, at gusto ka pa po nilang makilala, O Diyos, ng mas malalim, O God. Marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat. And Father God, salamat po sa gabi pong ito, sa pagsama mo po, O Diyos. Salamat po sa Santong Espiritu, O God, na patuloy na sumasama po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa amin pong worship team. Salamat po sa pagpapahayag ng iyo pong salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin, O God, na amin pong sinambit, O Lord. Alam po namin, Panginoon, the heaven is open, O God, and we declare, Panginoon, unanswered prayers, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we declare healing, Lord. We declare abundant life, O God. We declare renewed life. We declare renewed spirit to each and every one of us, O God, in the name of Jesus. Oh, marami pong salamat, marami pong salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Father God, salamat po, O Diyos, sa unang araw ng Marso, O Diyos. Alam po namin na kami po ay muling sasamahan mo, Panginoon, sa amin pong second day tarrying at sa amin pong third day tarrying, sa amin pong service, O Lord, in the name of Jesus. Samahan mo nga po ang bawat isa sa amin pong pag-alis sa lugar na ito. Maingatan mo po kami. Maingatan mo po ang aming mga pamilya sa Pilipinas, O Diyos. Hallelujah. Sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, O God. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Ito po ang aming pagsamba. Ito po ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, sige po. We would like to thank everyone for joining us once again. Truly, God, the blessing, the greatest blessing that we've received from the Lord. And I hope ito po'y mabaon natin. Tomorrow, we'll be having our tarrying day 2 for March. Join us po ulit. And for Sunday, is incorporated po yung day 3 tarrying natin. Salamat po ulit. God bless. And we'll see you po for our online services and on-site services. God bless po. Bye-bye.